bagong taon po sa inyong lahat. Inuumpisa natin ang taong ito sa pamamagitan ng pagkilala kay Maria bilang ina ng Diyos. Sa pamamagitan niya, pagkalooban nawa tayo ng Panginoon ng matatag na pananampalataya at ng pagkakaisa. Ginugunita rin natin ngayon ang pandaigdigang araw ng kapayapaan. Ipanalangin natin sa misang ito na maghari ang kapayapaan dala ng tagapagligtas sa buong daigdig. Ang mangunguna po sa pagdiriwang ng ating banal na misa ay ang ating pura paroko na si Reverend Father Ramon C. Atanasio. Magsitayo po ang lahat para sa pasisimula ng banal na misa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng ating Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumayinyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, ngayong ginugunita natin ang dakilang kapistahan ng ating mahal na ina na si Maria, ay manalangin tayo sa ating Ama sa pagtatapos ng taong ito na sana ay maging maginhawa at mapayapa ang darating na taon at ang mga taon na darating sa ating buhay. At upang tayo ay maging marapat, makibahagi at makiisa sa banal na pagdiriwang, aminin muna natin ang ating mga pagkukulang, ang ating mga kasalanan, humingi tayo ng tawad at awa sa ating Ama. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Bawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinagpala mo ang sangkatauhan sa iniluwal ng mahal na ina. Ipalasap mo sa amin ang kanyang pagdalangin sa pamamagitan ng iyong anak na isinilang niya para sa amin, upang kami mabuhay kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa unang bahagi ng pagdiriwang ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, ang napakagandang panalangin sa unang pagbasa ay ginamit ng mga pari sa lumang tipan upang basbasan ang sambayanan ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo kay Aaron at sa kanyang mga anak na ito ang sasabihin nila sa pagbibindisyon nila sa mga Israelita. Pagpalain ka nawa at ingatan ng Panginoon. Naway kahabagan ka niya at subaybayan. Lingapin ka nawa niya at bigyan ng kapayapaan. Ganito nila babanggitin ang pangalan ko sa pagbibindisyon sa mga Israelita at pagpapalain ko ang mga ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang ating pong itutugon. Kami iyong kaawaan, pagpalain buong mahal. Kami iyong kawaan, pagpalain poong mahal. O Diyos, pagpalain kami kahabagan. Kami Panginooy iyong kaawaan, upang sa daigdig, mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Tugon. Kami iyong kawaan, pagpalain poong mahal. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Tugon. Kami iyong kaawaan, pagpalain poong mahal. Purihin ka nawa ng lahat ng tao. Purihin ka nila sa lahat ng dako. Ang lahat sa amin iyong pinagpala. Naway igalang ka ng lahat ng bansa. Tugon. Kami iyong kaawaan, pagpalain poong mahal. Sa ikalawang pagbasa, pagdating ng takdang panahon, naging tao ang anak ng Diyos. Si Maria ang pinagmulan ng pagkatao ni Jesus, ang siyang kadakilaan ng sangkatauhan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galasya. Mga kapatid, noong dumating ang takdang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak. Isinilang siya ng babae at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo'y mabibilang ng mga anak ng Diyos. Upang ipakilalang kayo'y mga anak ng Diyos, pinagkalooban niya tayo ng Espiritu ng kanyang anak nang tayo'y makatawag sa kanya ng Ama, Ama ko. Kaya't hindi ka na alipin, kundi anak. Sapagkat anak, ikaw ay tagapagmana ayon sa kalooban ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat sa paggalang sa mabuting balita. Sabay-sabay po ang lahat. Noong dating mga propeta, ngayon na may anak niya, ang sugo ng Diyos na Ama. Hallelujah.
Ang pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagmamadali ang mga pastol na lumakad patungong Bethlehem at nakita nila sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Kaya't isinaysay nila ang mga sinabi ng anghel tungkol sa sanggol na ito. At nagtaka ang lahat ng nakarinig sa sinabi ng mga pastol. Natanim sa isip ni Maria ang mga bagay na ito at kanyang pinagbulay-bulay. Umalis sa mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan. Dahil sa lahat ng narinig nila at nakita na ayon sa ibinalita sa kanila ng anghel. Pagdating na ikawalong araw ay tinuli ang bata at pinangalanang Jesus, ang pangalang ibinigay ng anghel bago pa siya ipinaglihim. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang gabi sa inyo lahat, mga kapatid. At ilang oras na lang magmula ngayon ay sasalubungin na natin ang bagong taon. At ito ang huling misa natin sa taong ito para sa mga Pilipino. Well, kung titignan natin yung itong nakaraang taon, 2020, sabi nila, di ba, nung nagsisimula yung 2020, year 2020, ito raw yung perfect vision na maganda raw ang mangyayari kasi nga maliwanag. Kasi di ba, pag nakasalamin ka ng 2020 vision, perfect. Pero perfect nga ba itong taon na ito para sa atin? Ang daming nangyari. Kung babalik-balikan natin yung mga pangyayari, hindi natin maubos, maisip na ganito yung mangyayari sa atin. Sarado simbahan, first time in the history. Walang nagsimba ng Holy Week, walang nagsimba ng Pasko. Ano ba yan? Lagi natin siguro sasabihin natin, hindi lang yun nangyari. May mga kalamidad. No? May bagyo, may lindol, may baha. Until now, may baha sa inyo. Alam nila, may tao, di ba? Sinuturo ko kayo. Di, tatlo lang mo yung nagsisimba ngayon. Kita naman siguro sa camera, no? Ayun. Ayun, siguro ang mahalagang makina natin. Ganun naman talaga. Every year is not a perfect year. Alam niyo kung bakit? Para maramdaman natin na meron talagang isang perpekto. Walang iba kundi ang Diyos. Kasi kung magiging perfect lahat, hindi na natin mamamalayan na may Diyos na talagang perpekto sa lahat. Baka maisang tabi na lang talaga siya. At sasabihin natin, pwede naman palang walang Diyos. Kasi perfect na ang nangyayari sa atin. Pero huwag nating isipin na ang Diyos ang may kagagawa ng lahat ng ito. Hindi. Ito'y nangyayari kasi kalamidad, no? Natural calamity nga. At itong, I don't know, itong virus na ito, gawa ba ng tao o hindi? Malaking katanungan rin yan. Pero higit sa lahat, we have to thank the Lord. Kasi hindi pa rin talaga end of the world. Hindi pa talaga end of everything. Kaya may yung awa, yung pag-ibig ng Diyos nandun pa rin. Kahit hindi ho tayo nakapagsimba noong 25 o 24 and 25, tuloy pa rin ho ang Pasko. Hindi ho napopospon ang Pasko. Yung kanyang birthday o yung kanyang kapanganakan, hindi pwedeng hindi ipagdiwang ng simbahan. Ito ho kasi ang nagbibigay sa atin ng
ng inspirasyon. Kasi kagaya ng binasa ngayon sa Ebanghelyo o sa mga pagbasa, sabi ng second reading, di ba? Nung isinilang si Jesus, doon tayo naging anak ng Diyos because of this Jesus. Kaya tayong mga anak, hindi na tayo mga alipin, kundi tayong mga anak na ng Diyos. Di ba? Isa yan dapat sa ipagpasalamat natin lagi. Kaya ito, meron tayong reason to be happy, to rejoice, magdiwang. Ang isa pang nakakapagtaka, kasi noon, nung mga panahon pa ng, sabihin na natin, 6th, 7th century, hindi naman ito pinagdiriwang, itong ni Maria. Noon ang pinagdiriwang ay talagang first day of the year, New Year. Hindi pa talaga itong kapistahan ng si Maria na bilang ina ng Diyos. Kailan lang ito ginawa at idineclare? Kasi nga, napakagandang simula ng araw kasi itong araw na ito is 7th octave of Christmas. Imagine, the 8th octave is the solemnity of Mary, na napakagandang simula ng taon na tayo ay mayroong ina na nag-aalaga sa atin. Meron tayong ina na tatakbuhan. Di ba sabi natin, ang mga anak kapag may problema, hindi naman kaagad sa tatay din lumalapit. Saan? Sa nanay talaga Kaya yun ang alam ng simbahan ng inang simbahan na tayong lahat ay tatakbo at hihingi ng tulong kay Maria. It's good to start the year na tayo humihingi ng tulong sa ating ina. Tayo ay mamimintuho araw-araw, magde-devotion araw-araw kay Maria para tayo ay bigyan ng lakas. Yung inspiration kasi ni Maria sa mga tao, napaka-tindi talaga. And we all know, paano si Maria bilang isang ina ay talagang nangalaga sa ating lahat. Kaya siguro matuto tayo sa, yun ang maganda ron. We have to learn from Mary. We have to learn from many things to Mary kung paano siyang sa kabila ng lahat ng problema. Imagine, from, di ba, nung i-announce ng anghel sa kanya na siya maglilihat, magbubuntis, that is already a crisis of Mary. Hanggang sa ipagbuntis, hindi makakita ng panganganakan. Sa sabsaban pa. Nung nanganak saan? Sa sabsaban. Kulungan pa ng mga hayop. Nung ipinanganak na at naging lumaki na ng konti, na problema pa rin siya. Kasi hinahunting na ng mga sundalo yung mga bata para patayin. Naglakbay ng malayo. You can just imagine, yung kanyang journey na laging may krisis sa buhay. Nawalan ba siya ng pag-asa? Bumigay ba yung kanyang pananampalataya? Nagtampo ba siya sa Diyos? Nagalit ba siya sa Diyos na nagbigay sa kanya ng misyon? Sinisi ba niya ang Diyos? Yan yun Hindi. Hanggang sa kahuli-hulihan, hanggang sa malaki na si Kristo, 33 years old, na ibinitin sa krus, dala-dala pa rin yung bigat ng buhay. Pero nanatili siyang tapat sa Diyos. Ito yung dapat nating matutunan kay Maria. Tapat sa Diyos, sa kabila ng maraming problemang dumarating sa buhay. Konti pa nga lang yung problema natin. Di pa nga lang tayo nakakakain ng queso de bola. Di pa nga tayo nakakatanggap ng sweldo. Nagre-reklamo na tayo. Paano kung wala na ng lahat yan? Ano na kaya mangyayari sa atin? Maliit pa lang yung problema, pinalalaki natin.
So, ito yung dapat nating gawin. Tularan ang ating mahal na ina. Paano siyang namuhay sa kanyang pananampalataya sa kabila ng lahat ng bigat ng problema. So mga kapatid, ito yun. Sabi nga natin, yung 2020, talagang hindi maganda. Hindi nga natin alam yung 2021 kung magiging maganda kasi andyan pa ang COVID. We hope, no, the deep faith that we have, yung malalim na pananampalataya at pananalig sa Diyos ang magtatanggal sa pandemyang ito. Hanggat hindi natin isinusuko ang sarili natin, I don't know. Hanggat hindi natin tinatanggap ang Diyos na ito, kagaya ng pagtanggap ni Maria, hindi ko alam kung hanggang kailan tayo magdaranas ng ganito. Well, sabi ko nga kanina, may problema man o wala, we have to be consistent in our faith to God, like Mary. So, maligayang kapistahan sa inyong lahat. Happy New Year! Kasi ngayon, New Year na ho sa atin eh. Kung titignan nyo yung oras, 7:30 na eh. So, 12:30 na ho ron. Nagpuputukan na sila ron. No? Di ko alam kung anong pinapuputok nila. Ulo ba? Nguso? Pero ganun pa man, kahit wala yung mga traditional na nasanayan na natin, we have to rejoice for the new year na darating. Salubungin natin to ng may kagalakan, ng may pananampalataya, ng may pamimintuho sa ating mahal na ina. Happy Peace and Happy New Year sa inyong lahat. Sabay-sabay tayong magpahayag ng ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan, sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay ni Libing. Nanaw sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamaan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli na namatay na tao, at sa buhay na wala hanggan. Amen. Itinakda ng Diyos ang araw na ito bilang hudyat ng panibagong simula tungo sa kaligtasan at pag-ibig. Itaas natin sa Kanya ang ating mga kahilingan at taimtim na manalangin at ang ating tugon. Ama ng kapayapaan, dinggin mo kami. Ama ng kapayapaan, dinggin mo kami. Magsilbing gabay nawa ang simbahan tungo sa kaliwanagan at kapayapaan ng tagapagligtas nating si Jesucristo. Manalangin tayo. Ama ng kapayapaan, dinggin mo kami. Maitaguyod nawa ng mga naninilbihan sa ating pamahalaan ang kanilang magagandang adhikain na may paggalang at pangangalaga sa mga karapatang pantao. Manalangin tayo. Ama ng kapayapaan, dinggin mo kami. Maging instrumento nawa ang kapayapaan ang bawat isa upang tuluyang manaig ang pag-ibig at kagalakang hatid ng ating tagapagligtas. Manalangin tayo. Ama ng kapayapaan, dinggin mo kami. Makita nawa ang bunga at yabong ng ating pananampalataya sa kilos at gawa ng bawat Kristiyanong Pilipino habang ipinagdiriwang natin sa taong ito ang 500 taon ng Kristyanismo sa bansa. Manalangin tayo. Ama ng kapayapaan, dinggin mo kami. Maghilom at makabangon nawa ang buong mundo mula sa pandemya
ng COVID-19. Manalangin tayo. Ama ng kapayapaan, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama ng kapayapaan, dinggin mo kami. Ama, batid mo ang aming pag-iral dito sa mundo. Tulungan mo kaming ipalaganap ang iyong kapayapaan upang maiayon namin ang aming pamumuhay sa iyong magandang kalooban. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Sa ikalawang bahagi ng pagdiriwang, ang huling hapunan. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ng kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa iyo nagmumula at nagkakaroon ng kaganapan ng tanan. Sa dakilang kapistahang ito ni Maria, na ina ng anak mong Diyos na totoo, maipagdiwang nawa namin ang pasimula ng bagong taon at paratingin mo kami sa kaganapan nito. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Sumilay sa amin ang pagkakataong makipagpalitang handog sa iyo ngayon. Sa katauhan ng iyong isinugang Mesiyas, nahayag, inako ng iyong maasahang anak ang pagkatao namin alangan at hamak. Kahit kamatayan namin ay kanyang natikman upang kami makasalo sa buhay na walang hanggan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ang
naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisa ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa, ni Paulo naming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo, sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sama-sama tayong tumawag sa ating Amang nasa langit, alinsunod sa itinuro ng Panginoong Hesus.
Samantalang aming pinalangin na ilang araw ng pahayag ng tagapagligtas namin sa Yesu Cristo. Panginoon Yesu Cristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, yung kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibibigay ko sa inyo. Kung ngayon mo kami pananampalataya, huwag ang aming mga kapahasan. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan ng kapahasan, ayon sa iyong kalooban. Sama na sa Espiritu Santo, magpasawalan mo ang Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sa inyo. Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Mga kapatid, narito ang ating Panginoon sa Kristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inanyayahan na makibahagi sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo, Panalangin sa espiritual na komunyon. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. Ninanais ko po, Panginoon, na tanggapin kayo na may kalinisan, kapakumbabaan at debosyon tulad ng pagtanggap sa inyo ng banal na Inang Maria at sa diwa at pananalig ng mga santo. Amen.
Dasalin natin ang Oratio Imperata. Ama naming mapagmahal, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan upang hilingin kami ay pagadya mo sa sakit na dulot ng COVID-19. Nakamitil na maraming buhay at patuloy na kumakalat sa iba't ibang bayan at bansa. Niling namin ang iyong biyaya sa lahat ng mga nag-aaral ng uri at pinagmulan ng salot na ito. Patnubayan mo ang lahat ng dalubhasa sa medisina na tumutulong sa mga may sakit upang sila ay mapuno ng matibay na pagmamalasakit at pagdamay. Pinapanalangin namin ang mga pamahalaan na naghahanap ng lunas at kagalingan para sa pinahirapan ng sakit dulot ng salot na ito. Pinagkakatiwala namin sa iyo lahat ng nagdurusa dahil sa sakit na ito. Pagalingin mo sila at bigyan ng mabuting kalusugan. Ukawin mo ang aming kalooban upang maging handa kaming tulungan ang mga may sakit at nangangailangan. Hiniling namin ito sa pamamagitan ng Jesucristo ng anak mo, na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, isang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. San Roque, Panalangin mo kami, San Rafael Arcangel, panalangin mo kami, San Lorenzo Ruiz, panalangin mo kami, San Pedro Calungsod, panalangin mo kami, San Jose, panalangin mo kami, mahal na Birheng mapagpagaling sa mga may sakit, panalangin mo kami, mahal na Birheng mapangampon sa mga Kristiyano, panalangin mo kami, mahal na Birhen ng Arabia, panalangin mo kami. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. So, salamat sa inyong lahat. Bilang pagtatapos ng taon, taos puso ako nagpapasalamat sa mga Pilipinong naglilingkod sa simbahan, naglilingkod sa pagtulong sa kapwa, at malaking tulong ito sa mga pari, kasi hindi kayang mag-isa ng pari na magtrabaho, kaya yung laiko ay napakahalaga sa buhay ng simbahan. So kung wala kayo, baka mas malala pa sa COVID ang mangyari. No? Kasi hindi kami makakakilos. Hindi kami pwedeng kumantat, mag-organ. Hindi naman kami pwedeng magbasa ng nag-iisa. So malaking tulong talaga ang mga laiko, mga servers of the church. Kaya salamat sa inyo. Especially sa mga volunteers. Thank you very much. Salamat. At kay Chairman, siyempre. Andiyan si Chairman, di ba? Chairman, salamat sa'yo. Magaling kang halimbawa. Patnubayan ka ni Lord. Sabi nga ng first reading, no, napakaganda. Patnubayan, bigyan ng mapayapang buhay, basbasan kayo ng Panginoon. So yun din yung panalangin ko sa inyo. Sana ipanalangin nyo rin kami mga pare. Ha? Yun naman talaga yung dapat natin gawin sa isa't isa. So thank you sa choir, sa lectors, commentators, sa ating sakristan, na parang pare. Salamat. At sa mga technical people na nandyan po. Thank you. So yung mga nasa bahay po, sa kanya-kanya mga lugar, meron din nanonood sa Pilipinas eh. So, yun nga, no? Sana nga nandito pa rin sila, no? Nanonood pa rin. So binabati namin kayo ng Happy New Year. At sana nga maging maginhawa na yung susunod na taon, simula bukas. So bawal nang magalit bukas, ha? Kailangan salubungin natin to ng may pagmamahal, ng may kagalakan sa puso, ng may kapatawaran, na may pagkakaisa ng lahat ng mga magagandang bagay. Kasi pag maganda na nangyayari, aalis din yung virus na yan. Kaya tayo binavirus kasi hindi tayo namumuhay siguro ng maayos. No? So salamat sa inyong lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Yumuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ang Diyos na siyang bukal ng bawat kaloob na mabuti at ganap
ay siya nawang magkaloob sa inyo ng kanyang pagbabasbas at siya nawang magdulot ng pagpapala niyang hindi masusukat at magpanatili sa inyong ligtas sa kapahamakan ngayon sa buong bagong taon at magpasawalang hanggan. Amen. Pagkalooban naman niya kayo ng walang maliw na pananalig ng pag-asang matatag at pag-ibig na matiyaga hanggang wakas ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At naway pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Happy New Year!